Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng taga-subaybay ng channel mo. New subscriber niyo po ako at isa na din sa naghihintay ng mga upload niyo sa channel ninyo. Ako nga po pala si Amiel, 25 years old, nakatira dito sa Mandaluyong. Work from home. Tipikal na buhay ng isang freelancer na halos hindi na lumalabas ng bahay dahil aaminin ko na dalawa po ang client ko. Pareho silang taga-US. May sariling maliit na studio type unit sa isang lumang kondo. Sapat lang space para sa kama, computer table at maliit na kusina. Hindi naman po ako mapili sa pagkain, pero mula nang halos buong araw akong nasa harap ng laptop at wala nang time para magluto, naging suki na ako ng mga food delivery app. Pero gaya nga ng karamihan, aware din ako sa mga balita, chismis, o kung minsan kalokohang nababasa sa online. Lalo na kung tungkol sa mga delivery boy na nagbibigay ng extra. Aminado ako minsan na inuusisa ko rin yung mga classified groups sa social media. Puro kwento ng mainit na tagpo, mga kuwang selfie na parang di mo alam kung totoo ba o peke lang. Madalas nga ako napapaisip, baka nga may mga ganyan talaga. At syempre, kung single kang gaya ko, medyo nakaka-curious rin talaga. Hanggang sa dumating nga si Oslek, isang food delivery guy. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay aminin ko na medyo may dating siya sa akin. Matangkad kasi siya, isa sa mga kahinaan ko. Mga 5'10" siguro ang height niya. Moreno. O dahil yun ang naging kulay niya dahil sa trabaho niya. At kung ilalarawan mo naman yung pangatawan niya, siya yung matatawag na payat pero malaman. Kapansin-pansin din ang hikaw sa kaliwang tenga niya. O aminin ko nung una ginudge ko siya base sa looks niya na isa siya doon sa mga napabalitaan kong delivery rider na nagbibigay ng extra. Nakasuot siya ng standard delivery uniform na kulay pink na parang bumagay lalo sa kulay ng balat niya. Nang tanggalin niya ang helmet niya, ang nasabi ko na lang sa isip ko ay, "Aba, may hitsura si kuya. Wapo. Baka nakakahinala to ah. Baka isa siya dun sa mga napabalitaan kong delivery rider na..." Wala naman siyang kamalay-malay sa iniisip ko sa kanya. Puro ngiti lang ang iginaganti niya sa akin. Tapos inabot na yung order ko at nagpasalamat. Tapos sa pagtataka ko, nakatayo lang siya sa may pinto ko na nakangiti lang na parang may gustong sabihin. Iba ang naging dating sa akin nun kasi sa simula pa lang na makita ko siya. Ang nasa isip ko talaga ay tulad siya nung mga nababasa kong ginagawa ng ibang rider. Hindi ko naman namalaya na nasabi ko na palang nasa isip ko. Kaya seryoso kong sinabi sa kanya na hindi ako pumapatol sa mga delivery na may extra. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Nang mapagtanto kong lumabas sa bibig kong iniisip ko, medyo nakaramdam naman ako ng konting hiya sa kanya. Pero narinig ko lang ang malalim niyang buntong hininga. Sabay isang mahinahong sabing, okay po. Sorry po kung yun ang naging dating sa inyo. Gusto ko lang po sanang sabihin na kung nagustuhan niyo po ang serbisyo ko, pakirate na lang po base sa nabigay kong service. Mahalaga po kasi sa amin yun eh. Sige po sir, salamat po. Bye po. Pagkaalis niya ay doon ko lang na-realize ang pagiging judgmental ko pala. Na mali ako ng akala. Nakonsensya talaga ako sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko naman siya kilala. Wala naman siyang ginawa kundi maging mabait sa akin. Pero inunahan ko na kagad ng maling hinala. Sinubukan kong i-text siya sa number na ginamit niya nung kontakin niya ako nang parating na siya. Pero hindi siya nag-reply. Sinubukan ko ding tawagan siya pero hindi siya sumasagot. Inisip ko na lang na baka galit siya sa akin o busy lang talaga at hindi niya sinasagot pag hindi nakasave sa contacts niya.
Kinabukasan ay sinubukan ko uling magpa-deliver. Ngayon pa lang po ay humihingi na po ako sa mga delivery driver na nakikinig dito. Alam ko naman pong masama yung ginawa ko. Nagbubook po ako. Pero kung hindi siya yung natsyempohan ko, kinakancel ko yung booking. Ilang beses ko pong ginawa iyon at tulad ng mga nauna ay bigo ako. Doon lalo ako nakaramdam ng guilt. Gusto ko sanang bawiin yung mga sinabi ko pero paano? Hindi naman siya sumasagot sa mga text sa tawag ko. Ang totoo ay hindi ako mapalagay ng buong gabing yon. Paulit-ulit sa isip ko yung mga sinabi ko sa kanya. Hindi naman talaga siya nagpakita ng kahit anong senyalis na may masamang balak siya. Ako lang talaga yung nag-assume ng ganon. Sabado ng gabi habang break ako sa trabaho ko, binuksan ko ulit yung app at sinubukang umorder online. Umorder ako ng 2-piece chicken meal na may 2 kanin at 2 drinks. Dinagdagan ko pa nga yun ng halo-halo at fries. Halos triple sa usual kong kinakain. Saka ko inilagay sa delivery instruction na kung available ka man Kuya Oslek na rider, pakidala po sa Unit 7C. Alam nyo na po yun. May nakalimutan po kasi kayo dito sa unit ko. Need ko lang po ibalik. Thank you. At ang totoo Kuya Dax, nagdasal ako. Hindi ako relihiyoso. Pero noong mga oras na yon, nagdasal talaga ako na sanay siya ang pumikap ng order ko. Or may magsabi sa kanya na kasama niya na ine-request na siya na ang mag-deliver. Mga 45 minutes din bago may dumating. Nag-doorbell. Literal na kinabahan ako. Kasi nakita ko sa people ay siya. Si Oslek. Naka-hoodie siya at mask pa. Pero kahit ganon, hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang mga mata na yon. Binuksan ko ang pinto at tumambad siya sa akin. Pareho kaming natigilan. Pero bago siya nakapagsalita, inabot ko kagad yung bayad sabay sabi ng, "Uy, sandali lang. Huwag ka muna nga alis ha. Kasi dinagdagan ko yung order ko. If hindi ka pa kumakain, samahan mo muna ako. Sinadya ko talagang damihan yan, kaya kung hindi mo ako sasamahan, masasayang lang yan." Hindi ako nakatingin sa kanya ng diretso habang sinasabi ko yon. Kinabahan ako na baka sabihin niya, hindi na kailangan at busog pa siya. O kaya ay bigla na lang siyang umalis. Pero tumango lang siya. Kaya pinatuloy ko siya sa loob ng unit ko. Nakatayo lang siya sa tabi ng mesa habang inihahanda ko yung mga pagkain. At nang nailabas ko ng lahat, itinuro ko ang upuan sa harap niya bilang paanyaya. Nagsimula na kaming kumain, pero napansin ko na sa pagitan ng bawat pagsubo niya ng pagkain, napapansin kong sumusulyap siya sa akin. Parang sinusuri niya ako. May kung anong lambing sa paraan niya ng paghawak ng tinidor o yung pasimple niyang pagpasa ng gravy sa akin. Hindi to yung Oslek na nasa isip ko nung unang linggo. Hindi siya yung tipo ng lalaking naghahanap ng extra. Hindi siya yung napapanood ko sa mga kwento sa online. Habang kumakain kami, nagsimula siyang magkwento. Ang totoo po niyan, graduating na po ako next sem. Nagde-deliver lang po ako para may pandagdag sa tuition ko at sa ibang gastusin sa school. Para hindi ko na po iniaasa sa parents ko. Hindi ako sumagot at hindi ko rin siya matingnan ng diretsyo. Hiyang-hiya pa rin kasi ako sa inasal ko nung unang pakikita namin. Pagkatapos namin kumain ay tinanong ko kung gusto niyang maligo muna bago bumalik sa biyahe. Tumingin lang siya sa akin saglit tapos ngumiti ng tipid. Nung una ayaw pa niyang tanggapin ang offer ko pero biniro ko siya na hindi na ganong kaganda ang amoy niya. Baka mawala ng ganang pagdideliveran niya. Sinabi ko na lang na iwan niya na lang yung mga damit niya sa labas ng banyo at paikutin ko sa washing machine ko para pagkatapos niyang maligo, may pamalit kagad siya. May dryer naman kasi ako para ready to wear na ulit ito paglabas niya. Tumayo siya at diretsyong nagpunta sa banyo
kaya naiwan ako sa harap ng mesa. Pagkatapos niyang maligo, fresh na uli siya sa paningin ko. Parang nawala lahat ng pagod sa itsura niya. Pagkatapos niya magbihis sa harap ko, ay nagpaalam na siya kagad na aalis na daw siya. Pero ang tanong ko sa kanya, tatanggap ka pa ba ng delivery? Medyo late na rin oh. Baka naman pwede ka na magpahinga muna dito sa unit ko. Huwag ka mag-alala, mabuti akong tao. Ngiti lang ang isinagot niya sa akin. Hindi naman siya tumanggi sa inalok ko sa kanya. Ang ginawa nga niya ay bumalik siya sa harap ng lamesa. Ako yung nag-initiate ng kwentuhan ulit. Hindi ko alam kung dahil sa guilt o dahil gusto kong mas makilala pa siya. Pero ang ganya palang kausap. Naging magaan ang takbo ng kwentuhan namin. Umabot pa nga sa mga personal na buhay namin. Doon ko nalaman ang buong kwento na hindi siya full-time delivery guy. Working student din siya. Panggabi ang delivery, pangumagang school. Pero minsan pag wala siyang pasok sa umaga, nagde-deliver din siya. Ika nga niya ay sayang ang araw kung tatambay lang siya sa bahay nila. Business sad ang course niya, yun ang sinabi niya sa akin. At ngayong SEM, thesis na lang ang iniintindi niya. Pero kahit madalas puyat ay hindi siya nagpapalampas ng attendance. Scholar daw siya, kaya ayaw niyang masayang ngayon. At lahat daw ng ginagawa niya, hindi lang para sa sarili niya, para din sa pamilya niya. Wala daw siyang ibang pagkukunan ng suporta kundi ang sarili niya. Tapos biglang naisip ko, samantalang ako nandito lang sa kondo, chill, naka-aircon pa. Sa isang upuan ko lang sa trabaho ko, kumikita na ako ng sapat. May kape sa tabi ko, may biskwit sa drawer. Kapag pagod, tulog agad. Pero siya, nasa lansangan halos buong araw. Nagmamaneho, umulan at umaraw. Kung minsan pa nga'y nakakaranas ng gutom dahil sa pagtitipid. Tapos papasok sa school, aayusin ang mga dapat ayusin. Pupunta sa library, uwi ng hapon para matulog sandali. Tapos babalik ulit sa pagdi-deliver. Iyon ang routine niya. Narealize ko na sobrang layo pala ng inisip ko sa kanya nung una. Para bang pinaratangan ko siya sa utak ko ng isang bagay na hindi naman niya ginagawa. At ngayon, heto siya, nasa harap ko. Walang hinihinging kapalit sa kwento niya. Siyempre nagkwento rin ako sa buhay ko, Kuya Dax. Sinabi ko kung anong ginagawa ko. Virtual assistant. Mostly US clients. Flexible hours. Sabi ko nga, parang robot na lang ako sa dami ng paulit-ulit na trabaho. Tinawanan niya lang ako, pero yung tawa naman na hindi yung tunog na parang nangiinsulto. Parang masaya lang siyang may kakwentuhan lang na nung time na yun ay estranghero pa kami sa isa't isa. Sinabi ko rin sa kanya na ako yung tipo ng tao na bihirang lumalabas, na mas madalas akong makipag-usap sa Zoom kaysa sa tunay na tao. At baka nga kaya ako naging ganon ka-judgmental nung una. Dahil sanay lang akong makakita ng tao sa screen lang at hindi ako sanay sa totoong tao na kausap ko. Alam mo, Kuya Dax, yung simpleng gabi na yon, parang unang beses akong nakakausap ng tunay na tao sa harap ko. Hindi yung mga clients ko lang, hindi dahil sa mga task na binibigay sa akin. As in, totoong tao talaga. At yung tingin niya sa akin habang nagkikwento ako, hindi siya bored at distracted. Focus lang siya sa akin. Parang gusto niya talagang marinig kung anong klaseng buhay ang meron ako. Hanggaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng pagkikwentuhan namin ngayon. Kasi parang may natanggal sa akin na isang malaking tinik sa lalamunan ko. Yung guilt, yung pagiging judgmental ko ay nawala rin. Hindi namin namalayan ng oras. Madaling araw na pala. Ang sabi niya kailangan na niyang umalis. Baka hinahanap na daw siya sa bahay nila. At may pasok pa rin daw siya kinaumagahan. Pero bago siya tumayo, tingnan niya muna ako ng diretsyo. At bago tuluyan siyang umalis, nagpasalamat siya sa akin. Hindi ko na siya hinatid palabas.
Pinakinggan ko lang yung paglapag ng sapatos niya sa tiles, yung pagbukas ng pinto at yung mahinang pagsara nito. Nang tahimik ng unit, humiga ako sa sofa at pumikit na medyo palagay na ang nasa loob. Nang mga sumunod na araw ay nagsimula akong umorder kahit hindi naman talaga ako gutom. Hindi pa tapos ang dinner ko, mag-o-order ako ng burger. Hindi ko naman talaga kailangan ng iced coffee, pero bubuksan ko yung app para umorder. Minsan nga kahit tubig lang ang kailangan ko, gagawa ko ng dahilan. O-order lang ako ng 2 bottled water tapos sasamahan ko ng chichirya para lang ma-excuse ako. Ang inilalagay ko lang ng malinaw sa delivery notes ay special request for delivery rider, name Oslek. Diretso ka na sa unit ko tapos kumato ka lang ng 3 beses. Ilang beses na siya ang pumipick up at sa tuwing siya ang dumarating, parang may kilig akong nararamdaman. Yung simpleng good evening po, parang bumubuo ng araw ko. Tuwing nandito naman siya sa unit ko, sobrang conscious ako sa kilos ko. Laging ayos ang buhok ko. Laging malinis ang damit ko. Tinitimpla kong ilaw para hindi masyadong maliwanag. Inaayos ko pa minsan ang background. Tinatanggal ko yung tambak ng paper bag sa may mesa. Pinapalitan ko pa yung basahan ng mas mga bago. Hindi ko alam, Kuya Dax. Parang gusto kong makita niya na hindi ako yung tipo ng taong humuhusga lang sa kanya dahil sa itsura niya o sa trabaho niya. Gusto kong makita niya na maayos akong kausap at higit sa lahat, gusto kong mas makilala pa siya. Pero hindi ko masabi sa kanya yon. Ang nakakatawa pa nga ay tuwing nandito siya sa unit ko, hindi ko maipakitang masaya ako. Pinipilit kong maging chill lang. Ayaw kong magmukhang iwan naman sa paningin niya. Pero sa totoo lang, kung pwede lang akong ngumiti ng abot tenga sa tuwing nagkakatinginan kami, ginawa ko na talaga. One time nang deliver siya ng milk tea na hindi ko naman talaga gusto. Pero in-order ko para lang may maidahilan. Pag-abot niya ng order ko, tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako yung araw ko. Ang sagot ko naman ay, oo, okay naman. Pero sa totoo lang, kung pwede ko lang sabihin sa kanya na siya yung nagpapagaan ng araw ko, ay ginawa ko na. Hindi ko na maintindihan kung bakit ako natuwa nang makita ko ang number niya sa phone ko. Yung number na dati, hindi ko pinapansin. Pinipili kong baliwalain dahil natatakot akong malaman niya ang totoo kong nararamdaman. Pero yung gabi na yon, siya ang naunang nag-message. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula ang usapan namin. Simple lang na, kumusta ka? Kumain ka na ba? Tapos sasagot ako ng, oo, tapos na. Ikaw ba? Pero ramdam ko, sa bawat mensahe niya, may gustong iparating. May gustong sabihin. Pero hindi niya kayang sabihin ng harapan sa akin. Dahan-dahan nawala ang distansyang namamagitan sa aming dalawa. Sa mga text, naipapakita niya ang tunay na sarili niya. Hanggang dumating ang gabi na inaya niya akong kumain sa bahay nila. Sakto daw kasi umuwi sa probinsya ang pamilya niya at siya lang ang naiwan doon. Ang sabi pa niya, para naman daw makalabas ako sa lungga ko. Yun ang biro niya sa akin. Isang simpleng imbitasyon na may halong kaba at excitement. Kuya Dax, hindi ko talaga inaasahan yung mangyayari ng gabing iyon. Ang simpleng imbitasyon na kumain sa bahay nila ay naging isa sa mga gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Nang dumating ako sa bahay nila, ramdam ko kagad yung kakaibang excitement. Nagluto pa siya para naman daw hindi palaging lutong delivery ang nakakain ko. Nag-ayos siya ng mga pagkain sa mesa. Simple lang pero alam kong pinaghirapan niya yon. Habang kumakain kami, tahimik kaming pareho pero parehong puno ng mga sulyap sa isa't isa. Yung mga ngiti na nagpapahiwatig ng gustong sabihin na hindi masabi-sabi. Sa gitna ng kwentuhan,
Habang nakatingin ako sa mga mata niya, naramdaman ko yung isang kamay niya na dahan-dahang kumapit sa kamay ko. Yung simpleng haplos na yon, para bang pinawi ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Naalala ko kung saan nagsimula ang lahat. Gusto ko lang mag-sorry sa nagawa ko sa kanya. Napunta sa gusto kong mas makilala pa siya. Hindi lang sa trabaho niya kundi sa ang buong pagkatao niya. Hindi na namin kailangan pa magsalita. Yung paghawak, yung pagkakatipig, sapat na para ipakita ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ko na sinubukang lumayo o umiwas pa. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Natakot na mas lumalim pa ang nararamdaman ko sa kanya. At siguro, yun na ang simula ng bago naming kwento. Isang kwento na mas totoo sa mga unang naisip ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung paano unti-unting nagbago ang lahat sa bawat gabi na magkasama kami ni Oslek. Sa simula, ramdam ko pa rin yung kaba. Yung takot na baka hindi ito magtagal, baka panandalian lang iyon, at baka may magbago sa pagitan namin. Pero habang lumalalim ang pagsasama namin, habang dumarami ang mga sandaling magkahawak ang mga kamay namin, nadarama ko na may pagbabago na sa pagitan namin. Unti-unting nawawala ang mga tanong na dati ko pa iniisip kung anong sasabihin ng iba. Mas nakilala ko si Oslek, hindi lang bilang delivery rider at estudyante, kundi bilang tao. Nakita ko ang mga pangarap niya, ang mga hirap na pinagdaanan niya, ang mga bagay na nagpapalakas sa kanya. At sa bawat kwento niya, sa bawat tawa at luha, naramdaman ko ang koneksyon namin sa isa't isa. Hindi lang kami nagkakasama sa mga simpleng gabi. Nagkakasama kami sa pagbuo ng tiwala. Yung tiwala na kahit ano pa man na mangyari, hindi namin kailangang itago ang tunay naming sarili. Sa kanya natutunan kong magbukas ng puso ng hindi natatakot. Natutunan kong tanggapin ang mga bahagi ng sarili ko na dati kong ipinipilit na itinatago. Hindi pa man kami ganap na magjowa, pero para sa akin, yun na ang simula ng aming kwento. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya nung araw ng graduation ni Oslek. Para sa isang taong madalas kong makita sa likod ng helmet at delivery bag, unti-unti nang natutupad ang mga pangarap niya. Yung pangarap na pinagsikapan niya. Yung pinagpaguran niya ng matagal na panahon. Hindi lang ito basta araw ng diploma para kay Oslek. Ito ang katibayan ng lahat ng sakripisyo ng ginawa niya. At para sa akin, ito rin ang araw na unti-unti kong nararamdaman na pwede na ako maging bahagi ng buhay niya ng tuluyan. Hindi lang bilang customer, hindi bilang kausap sa chat, kundi bilang isang tao na mahalaga sa kanya. Inimbitahan niya ako na sumama sa kanyang pamilya sa simpleng salo-salo pagkatapos ng seremonya. Nakakatuwa dahil una, hindi ko akalain na makikilala ko sila. At pangalawa, ramdam ko ang init ng pagtanggap nila. Lalo na ng ngiti ni Mang Tonyo, ang tatay ni Oslek. Pero syempre Kuya Dax, ang pakilala niya sa akin ay tropa niya lang ako. Mahirap na. Habang nakaupo kami sa tabi ng kanilang mga kapitbahay at kamag-anak, naisip ko na parang natapos na rin ang isang malaking kabanata ng buhay nila. Pero nagsisimula na ang bago. Isang kabanata na syempre kasama na ako ni Oslek. Hindi namin kinailangang ipagsigawan kung ano ba talaga kami. Ang mga titig, ang mga ngiti, ang mga simpleng hawak kamay, nagsilbing pahayag na ng aming nararamdaman.
Pagkatapos ng graduation ni Oslek, nagbago na rin ang takbo ng buhay namin. Natanggap naman siya kagad sa isang kumpanya na malapit lang sa kondo ko. Mas madali ng araw-araw para sa amin. Hindi na siya kailangan magmadali mula sa trabaho para lang maghatid. At ako naman ay naghihintay lang sa kondo ng pag-uwi niya. Hindi na namin pinalaki ang usapan tungkol sa amin. Wala pang sino man na nakakaalam, kahit ang pamilya niya at ang pamilya ko. Pareho pa kaming hindi handang umamin sa kanila. Hindi naman mahigpit ang pamilya namin pero ramdam namin na hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ang totoo sa kanila. Kaya't sa ngayon, masaya na kami kahit ganito lang. Nagkikita, nag-uusap, naglalakad sa mga kalye ng lungsod na tila amin lang. Yung mga oras na medyo alanganin na, doon siya pumupunta sa kondo ko. Doon kami nagpapahinga at nagkikwentuhan hanggang sa makatulog. Hindi na namin pinahihirapan ang sarili namin na aminin kung anong hindi pa kami handa. Ang mahalaga, narito kami para sa isa't isa at unti-unti naming binubuo ang aming mundo na may respeto at pagmamahal. Alam naming darating ang araw na magiging bukas kami sa lahat. Pero kapag handa na kami, kapag sure na kami sa isa't isa, sa ngayon ay masaya na kami sa setup namin. Aminin ko naman na hindi perpekto ang lahat. Pero ito ang kwento namin. Totoo, simple, at puno ng pag-asa. At nga pala dahil Pride Month ngayon, gusto kong iparating sa lahat ng kasama namin sa LGBTQIA+ community. Patuloy lang tayo magmahal, magpakatotoo sa sarili natin. At syempre, magtagumpay sa sariling mga kwento natin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo, Kuya Dax. Ako si Amiel at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo o ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.